Eto na, epektibo na nga po ang price ceiling sa ilang klase po ng bigas ngayong araw. Kaya nga. Magkano na ba, Rafi? Nag-ikot ka ba? Dapat hanggang 41 pesos kada kilo lang yung regular milled rice at hanggang 45 pesos naman kapag well-milled rice. Kaya sa Blumentritt Market sa Maynila, paluging ibinibenta ang bigas para daw makasunod sa price cap. Kwento ng ibang nagtitinda, matagal na silang walang tindang regular milled at well-milled rice dahil wala nang makuhang supply. Kaya ang paninda nila ay puro premium grade, special at imported rice. Tulad ng report ni Maki kahapon. Oo nga. At balita ko naman dyan sa Marikina Market ay walang nagbebenta ng bigas na pasok po sa price cap na yan. Pinakamuna na raw yung Jolly Rice na 48 pesos ang kada kilo. At yung pinakamahal ay yung Japanese rice na nasa 63 pesos naman ang kada kilo. Nag-ikot naman po ang Super Radio DZBB sa ilang palengke sa Quezon City, particular na doon sa Muñoz Market. Paluging ibinibenta na po yung mga bigas dyan. Napipilitan na lamang daw silang magbukas ng tindahan dahil may binabayaran silang pwesto sa palengke. Naku po. Ayan, kaya eto na. Nag-ikot naman po ang gobyerno sa Quezon City at San Juan para tingnan kung nasusunod nga ba yung price ceiling sa bigas. Napaka-importante yan. Detalye tayo sa balita live ni Maki Pulido. Maki! Alam niyo, itong nasa likod ko, pansamantalang pwesto ito ng management ng Mega Q-Mart. Pero ubus na yung stock nila. Bukas na lang daw uli sila magbebenta. Pero kanina, medyo mahaba ang pila rito, no? 45 pesos nila binibenta yung kanilang stock. Pero mga special rice ito, no? Sa regular na price, siguro ibebenta ito ng halos 60 pesos. So, nagbenta ng palugi yung management ng Mega Q-Mart dahil akala raw nila ay walang magbubukas na pwesto ngayong araw dito sa Mega Q-Mart sa unang araw nga ng pagpapatupad ng price cap. Pero bago dumating yung interagency inspection para sa unang araw nga ng pagpapatupad ng price cap, nagbukas na ang ilang pwesto pasado alas 8 ng umaga. Sa inspection, kasama ang mga opisyal ng DTI, DA, DILG, MMDA at mga LGU. Sabi ng isang rice retailer dito sa Mega Q-Mart, naghahanap pa raw kasi sana sila ng supply na medyo mas mura naman per kaban ang presyo para mas katanggap-tanggap ba or mas kayang ibenta sa halagang 41 o 45 pesos. Pero napakiusapan na lang silang magbukas, kaya eto, katulad ng ibang mga rice retailers sa iba pang mga palengke ay napuwersa silang magbenta ng palugi. Hindi masabi ng nagbabantay ng pwesto kung hanggang kailan nila kakayanin itong pagbebenta ng palugi. Ang binibenta kasi nila sa presyong 45 pesos na well-milled, dapat yan sa regular na price ay dapat 52 pesos. Ang binibenta naman nilang 41 pesos na regular milled, dapat yan 50 pesos. Limitado, kanina nung nagbebentahan, limitado sa 3 hanggang 5 kilo kada customer. Sa Agora Market sa may San Juan, may nakuha silang mas mura na supply pero yung binibenta nilang 41 pesos doon, sa isang pwesto, yung regular milled ay kulay dilaw, yung grain. Ang ibang stock naman sa ibang pwesto, durug-durog yung bigas na 41 pesos. Dahil may sa 41 at 45 pesos kada kilo na bigas, marami naman talagang namili. Kasi talagang binibili na raw nila ito ng higit sa 50 pesos. Sabi nung isang nakausap namin, kahit na durog yung kanyang binibili kanina nung nakausap namin siya, pwede na raw ito pantawid hanggang sa susunod na sweldo kung kailan ay mas makakabili na siya ng mas mahal na presyo ng bigas kada kilo. So sinisisi ng DILG ang mga price manipulators at hoarders sa pagtaas ng presyo ng bigas. Pero kanina nang tinanong natin ng DILG ay hindi pa nila masabi kung sino-sino ang mga ito dahil iniimbestigahan pa raw. Connie, Rafi. Maki, nabanggit ng Pangulo kahapon, meron daw tulong na ibibigay sa mga rice retailers. Anong balita mo dyan? So meron naman daw talaga, yun yung paulit-ulit na sinasabi kanina ng mga opisyal na nag-ikot ng mga palengke. Ang hindi pa masyadong malinaw kung paano yung mekanismo. So ang nabanggit lang kanina ni DILG Secretary Benher Abalos, nililista na raw yung pangalan ng mga apektadong rice retailers. So katulong nila dyan yung Grains Association maging ng LGU para malista kung sino-sino yung mga rice retailers. Hindi binanggit ni Secretary Abalos
kung magkano no, yung ibibigay sa mga apektado. Pero ang nabanggit kanina ni Agricultural Undersecretary Domingo Panganiban, kada rice retailer na apektado ay makakatanggap ng 15,000 pesos na tulong. Naku, ayuda na naman. Ayuda din ang kailangan daw. Pero sabi nga 2 billion, di ba? Mahahanapan pa nila ng pondo yan. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Maki Pulido. Eto naman, balita ko. Umaangal na rin po ang ilang nagtitinda ng bigas sa Ilocos Sur sa price ceiling sa bigas. Nako. Mamaya po ibabalita yan ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV1 North Central Luzon, kaya abangan. Balita ko, may mga bahay na nabagsakan ng puno sa Cebu. May nabagsakan din ng puno sa Cavite. Balitang hatid ni Nico Wahe. Sa kuha ng CCTV sa General Trias City sa Cavite, dumaraan ang ilang tricycle sa kalsada ng Barangay San Francisco. Maya-maya lang, nabuwal ang isang puno, nabagsakan ng isang tricycle. Patay ang driver na sa Abelardo Adriano. Sugatan naman ang pasahero niyang si Bon Rubia. Base sa investigasyon, lumambot ang lupa na kinatatayuan ng puno dahil sa sunod-sunod na pag-uulan sa lugar. Natumba rin ang mga puno sa lungsod ng Talisay sa Cebu. Nasira ang 7 bahay sa iba't ibang barangay matapos mabagsakan. Dahil dyan, humiling na mga residente na putulin na mga puno na malapit sa kanilang bahay. Ayon sa mga opisyal, marami ng pinutol na puno pero inaasahan pa rin nila ang pagdami ng request ng mga residente dahil sa inaasahang masamang panahon ngayong Burr months. Bunsod ng tuloy-tuloy na pag-uulan, bumaha sa ilang bahagi ng bayan ng Nara sa Palawan. Ang Princess Urduhan National High School pinasok ng tubig kaya stranded ang ilang estudyante. Pero ang ilan nilusong na ang baha. Ayon sa PDRRMO, umapaw ang tubig sa mga irigasyon sa lugar kaya bumaha. Wala namang kinailangang ilikas dahil humupa na rin ang tubig. Yan ang balita ko, Nico Wahe ng GMA Integrated News. Naku, sa mga fur parents po dyan na tulad ko, medyo nakakalungkot po talaga na balita. Ang susunod nating balita ko, naku, 3 aso po kasi sa Bugay, Cagayan, ang pinakain ng tinapay na may lason ng hindi pa nakikilalang suspect. Sabi po ng owner, nakakalat daw sa bakuran nila ang mga tinapay na kinagat naman ng kanilang pet dogs. Maya-maya lumapit daw ang isang aso na tila humihingi ng saklolo habang ang isa raw ay nakahandusay na. Nakabawi naman daw ng lakas ang mga asong sina Lily at Chacha. Sa kasabaang palad, namatay po yung alagang si Lala, nabuntis pa naman din. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis. Naku, yan ang hindi ko maintindihan. Bakit may mga tao na parang hayop kung umasa? May mga dog haters na din talaga. Talaga nga, di ba? Pero dapat hindi ganon. Oo, diba? sa ating at this day and age, sabi nga, dapat mas maalam na tayo, di ba? Na hindi natin sinasaktan yung ating mga Tolerant tayo alaga. dapat. At of course, meron na kasing batas laban dyan. At makakasuhan kayo dyan. Totoo naman yan. Balita ko sa sports, may gold medal na naman si Pinoy pole vaulter EJ Obiena. Panalo siya sa Staff Berlin Outdoor Pole sa Germany. Na-clear niya ang 5.92 meters. Bawing-bawi si EJ. Last week kasi naka-last place siya sa Zurich leg ng Diamond League. Masayang-masaya naman daw si EJ dahil nakuha na niya ang trophy sa staff pagkatapos ng ilang taon. Galing! Congratulations! Congratulations, Eto EJ. naman, tatawagin na natin syempre si Aubrey. Mare, anong latest? Eto na, Maring Connie at sa mga mare ko dyan na nag-aabang ng Barda News. Eto, dahil nag-aabang kayo ng Barda News, eto kasi may special limited series na maging sino ka man, ni-reveal ng ilang cast kung sino nga ba kina Barbie at David Licauco ang mas sweet. O, tingnan natin ha. Barbie. Barbie, siyempre ako. Siyempre si David sa akin. Si Barbie. O, sabi ng ilang cast, mas malambing daw si Barbie na makikilala bilang si Monique sa series. Mas astig naman daw si David, nagaganap bilang si Carding. At speaking of Barbie, blooming in pink siya sa meet and greet with fans sa Bulacan. Kwento pa ni Barbie sa akin, maulan man ay ramdam niya ang mainit na pagmamahal ng kanyang supporters. Kahit bumabagyo, pumunta talaga sila dito sa Malolos para makita ako. So nagpapasalamat po ako. Eto
Eto, mamaya naman. Ano yun? Paring Connie, paring Rafi, o paring Anjo dyan. Ay, meron tayong special guest. May makikivote in dito sa Wow! balita ko. Yay! Ang tabayanan Oh, din. at dahil nanonood ako makikivote dyan sa in, Voltes 5 na yan. Siyempre, ito ang Voltes 5 Legacy Stars na si Radson Flores at si Matt Yes. Lozano. Oy, abangan natin yan. Kaya, mga mari ko dyan, later, kita-kits, stay tuned. Of course. Kami rin dito, syempre, mag-aabang ha. Ito naman, bago ho natin puntahan ang ating mga Voltes 5 stars. Ito ha, Fiesta Galore muna. Ang mga taga General Santos City, balita ko, libreng ipinakakain daw sa mga nagpunta sa Sugbahan sa Dalan o Sugbahan sa Kali ang 2,000 kilo ng isda. Ayan o, yan, nakikita mo pare ha. Sarap ng kain, ha? Bahagi po yan ng 25th celebration ng Tuna Festival sa Gensan. Oh, sarap ng tuna Ay, dyan. grabe. Fresh na fresh. Diba? Tuna ang karamihan sa mga inihaw na isda na karaniwang nahuhuli roon. Bukod sa ihaw, may iba pang seafood na libreng ipinatikim sa publiko. Correct. Ang aking favorite dyan sa Gensan na tuna, yung tinatawag nilang Diana. Wow. Lasang meat steak talaga. Talaga? Oo, kailangan matikman mo yon na pare ko, ha? At ito naman, para doon sa mga, syempre, nag-aabang, di ba, sa ulat panahon natin, no? Sa weather naman po natin, balita ko, kakaalis lamang daw kahapon ng bagyong Hana. Kahapon lang tumambay Pero may talaga, panibago na namang bagyo. Mm. Eto, alamin nga natin yan mula kay Anjo Pertiera ng GMA Integrated News Weather Center. Ano na, Anjo? Hi, Anjo! Tama, Connie, Rafi, mga kabalita, dahil ganap na nga naging tropical depression, itong binabantayan nating low pressure kahapon, no? Diyan nga sa may bandang Philippine Sea. Yes. Tatawagin po yan sa local name na Bagyong Ineng. Pang-siyam po natin ngayon to, at una ngayong Setyembre. Kung magpapaulan po ba yan sa ating bansa, abangan po mamaya sa aking balita. Yay! Para sa mga aabangan. maglalabang tulad ko. Nako, nakapagpatuyo ba kayo? Balita ko, sa Lipa, Batangas, dumagsana sa mga gasolinahan ng mga motorista kagabi. Ngayong araw na kasi yung taas presyo sa oil products. Ang diesel tataas ng 1 peso and 20 centavos kada litro. 50 centavos naman para sa gasolina. May dagdag din sa kerosene na 1 peso and 10 centavos kada litro sa ibang kumpanya. Nako, ay masakit na ang bulsa natin mga motorista. 8 linggo na kasing sunod-sunod ang pagtaas ng presyo sa gasolina. Tapos 9 na linggo naman sa diesel at sa kerosene. Kailan kaya matitigil, ano? Yun ang ating gusto lahat eh. Tumataas, tapos bababa ng konti, tataas na naman. Oo, Kapag sinumatotal mo, nako, halos puro pagtaas ngayong taon. Totoo yan, ano? Kaya ito talagang dapat maghigpit pa tayo Correct. lalo, ha? Sa ating mga sinturon, baka nasa liig na natin. Mga kabalita, ramdam nyo ho ba lalo yung pagmahal ng mga bilihin at serbisyo? Sabi ho kasi ng Philippine Statistics Authority, bumilis ang inflation o pagmahal ng bilihin at serbisyo nito pong Agosto. Naitala po yan sa 5.3%, mas mataas sa 4.7% nito pong Hulyo. Naputol po nito ang 6 na buwan na sunod-sunod na pagbagal o yung tinatawag na downward trend ng inflation. Ayon sa PSA, nagambag ng malaki sa pagbilis ng inflation ng mas mabilis na pagmahal ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Kabilang dyan ang bigas, gulay, kamatis at isda. Nagambag din dyan ang transport sector. Kaya, Mare, kung matatandaan mo, sunod-sunod yung oil price hike sa 5 Martes noong Agosto. Pinakompute natin yan sa GMA Integrated News Research at lumabas na para lang sa Agosto, 9 pesos na and 90 centavos ang price hike sa diesel. Yan pa man din yung gamit ng ating mga public transport sector. Oo. At 5 pesos and 90 centavos naman sa gasolina. Kasi sabi ho ng National Economic and Development Authority o NEDA na pinapaigting naman daw ng gobyerno ang mga hakbang para matiyak ang food security at makatulong sa mga magsasaka. Kaso parang paano kaya natin mararamdaman ito ngayon, lalo na sa bigas pa lang, di ba? Napakalapit sa sikmura, literal. Hindi pa kasama yung statistics ngayong, ngayong linggong to. Nako, higpit pa more ng ating mga sinturon. Ito naman, balita ko mula po sa Ilocos Sur, nakikiusap po yung ilang retailer na pagbigyan muna sila ng ibenta yung mga bigas na dati na nitong presyo, di ba? Nabili nila. Kaya nga, malulugi raw kasi sila talaga sa price ceiling. May balita live si Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ivy, anong balita dyan? Connie, Rafi, ang Vigan City at Candon City na may pinakamalaking public market sa Ilocos Sur ang una sa monitoring o inspection ng DTI kasama ang mga kawani ng Provincial Agriculture, DILG at ng City Government.
Ngayong araw ang implementasyon ng itinakdang price ceiling sa ilalim ng Executive Order number 39. 41 pesos kada kilo sa regular milled rice at 45 pesos kada kilo sa well-milled rice. Sentimiento ng mga retailer, lugi ang kanilang negosyo. Sa kwentahan ng mga retailer, kung nabili ng 1,200 pesos ang 25 kilos na regular milled rice, 48 pesos ang lumalabas na presyo kada kilo. Wala pa raw patong sa lagay na yan. Pero kung ibebenta raw sa 45 pesos, alinsunod sa price ceiling, lugi ng 75 pesos. Wala nang kita na lugi pa ang puhunan. Kanina nakikiusap ang mga retailer sa mga kawani ng DTI na pagbigyan muna ang kanilang dating presyo. Pero umalma ang DTI, maglalabas raw ng show cause order sa mga hindi tatalima sa presyo. Connie, Rafi. Ivy, ano naman yung sentimento ng mga magsasaka dyan tungkol dito sa isyong ito? Rafi, balita ko sa mga nakausap nating magsasaka kanina, naunawa naman raw nila yung kalagayan ng mga retailer. Sa ngayon, ang posibleng farm gate price ng palay ay nasa 12 hanggang 15 pesos kada kilo. Mababang presyo yan pero nanaisin na raw nilang ibenta sa mga traders upang magkaroon pa sila ng puhunan para sa susunod na taniman. Samantala ko ni Rafi, ikinatuwa naman ng mga mamimili ang mababang presyo ng bigas sa merkado. Kabaliktaran yan sa pakiramdam ng mga retailer dahil mababa na nga yung presyo, posibleng guminto muna sila sa pagbebenta dahil hindi raw kakayanin ang pagbabayad ng renta sa palengke mula sa paluging kita. Connie, Rafi. Nako, kanya-kanyang sakripisyo talaga pero sana nga may ayuda. Maraming salamat sa iyo, Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa mga may lakad po dyan, ngayong hapon, uulan kaya? Oo Naku, nga, ayan balita ko may bagyo ulit eh. Yan naman si Ining Yun na nga. naman. Anjo, kumusta ang panahon? Connie, Rafi at mga kabalita, unang bagyo po natin ngayong Setyembre at Tropical Depression Ining ang tinatawag dyan. Namataan ng Pag-asa ang nasabing bagyo, 975 kilometers silangan po yan na extreme northern Luzon. May lakas yan na 45 kilometers per hour at bugsong aabot naman sa 55 kilometers per hour. Kumikilos po yan pakanluran ng mabagal. Wala naman po nakataas na tropical cyclone wind signal sa limang bahagi ng bansa. Mababa po ang tsansa ng bagyong Ineng na maglandfall sa ating bansa dahil posibleng nasa labas na po yan ng PAR bukas. Base po yan sa forecast track ng Pag-asa. Subalit tutumbukin po ng bagyo ang bansang Japan. Sa kabila niyan, magpapaulan sa Batanes, Cagayan at Isabela ang trough o extension ng bagyong Ineng. Napapalakas din ng bagyo ang hanging habagat na siya na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Magiging maalon po at delikado sa maliliit na sakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat na sakop ng Ilocos Region. Kasama po dyan Cagayan Valley, Zambales, Bataan, ang Mimaropa Region, Antique at Aklan. Sa mga susunod na oras, uulan naman ang malaking bahagi ng Luzon at Mindanao. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible naman po ang heavy rain sa ilang lugar kaya dapat po maging alerto pa rin tayo mula sa banta ng baha o kaya naman ang landslide. Asahan din ang ulan sa ilang bahagi ng Visayas. Posible rin muli ang ulan ngayong araw dito sa Metro Manila kaya huwag po natin kalimutan magdala ng payong at ng jacket. Mga kabalita, 3 pangunahing dam dito sa Luzon ang nagpapakawala ngayon ng tubig. Ayon sa Pag-asa, tig-2 gate ang nakabukas sa Ambuklaw at Binga Reservoir. Bahagyang tumaas ang water level sa mga nasabing dam ngayong araw. May isa namang gate ang nakabukas sa Ipo Reservoir. Tumaas naman po ang water level sa Angat, Pantabangan at Magat Reservoir sa nakalipas na 24 oras. Bumaba naman po ang taas ng tubig sa San Roque at Caliraya Reservoir. Habang walang pinagbago ang water level sa La Mesa Reservoir ngayong araw kumpara po yan sa kahapon. Ayan, ako Anjo, halika muna dito, please. Halika Kwentuhan dito, muna tayo. kwentuhan muna tayo. Hindi kasi napanood ko yung climate change special, no, na report mo na hatid sa atin ng GMA Integrated News Weather Center. Doon, tinalakay mo yung effect ng climate change sa mga bata. So, Anjo, pakikwento mo sa amin, ano yung naging experience mo doon sa Tondo? Actually, no, dami ko pong nakausap doon. No? Halos lahat ng pamilya nakausap ko. Galing sila sa probinsya, nagbakasakali po sila dito sa Maynila. Kaya napunta po sila doon sa Vitas Tondo. Madalas na kwento talaga. Opo, ganun po ang kwento doon. Tapos ang layo pa nadidinig, since tumataas nga po yung presyo ng krudo, halos po lahat ng nakitira doon,
drivers po ang pangunahing pinagkakakitaan nila para sa yun pamilya. ang trabaho nila. So pag mataas po ang krudo, wala silang biyahe. So automatic, wala po silang pangkain para sa pamilya. So may nakausap po ako na ang nangyari, sa sobrang wala pong kita yung tatay ng pamilya, 2 beses na lang po sila kumakain sa isang linggo. Tapos yung kinakain po nila yun, tuyo lang. Tapos natanong ko rin po, ito out of curiosity, tinanong ko rin na, kunyari, birthday ng bata kinabukasan, ano yung unang hiling niya? Tapos naiyak ako nung narinig ko yun. Kasi sabi po niya, gusto niya makakain ng adobo. Simple Ganun po. Tapos yung kalagayan po nila doon, sobrang simple pero alam mo yun, Nakakaantig, ano? Tapos yun nga, yung kalagayan po nila doon, tabi-tabi po yung bahay nila. Nung dinaanan ko po yung daanan nila, nakatagilid na ako para magkasya lang ako. Paano yung, sa kaliwa, paano yung sa height? kanan, yung height, ganun din po. Nakayuko rin po. Nakayuko pa na. So, ito po yung bahay nila. Ito yung kabila. So, parang ito lang po yung pagitan ng mga bahay nila. So, sobrang init po doon. Pag tanghali, talagang maalinsangan. Walang ventilation ng tama. Wala po at all. Tapos kung meron man, sobrang baho po. Gawa ng sobrang polluted yung dagat. Kasi sobrang lapit po nila sa dagat. Kasi doon po nakatayo yung base ng mga bahay nila. Tapos sa labas naman po, nandun po yung mga naglalakihang truck na papunta sa pier. So parang best of both worlds ng pollution po. Meron air pollution saka water pollution. Ganun po yung nangyayari. Doon sa report mo rin, yung mga bata pala, no? Sila yung pinaka-apektado. Sila yung mga walang kamuang-muang sa climate change. Pero sila yung pinaka-apektado. Opo, totoo po yan, Sir Rafi. Sabi nga ng UNICEF, no, itong mga bata 14 years old below, yung pinaka-apektado po ng climate change. Base nga po sa pag-aaral nila, no, may data po silang binigay. 18 million po apektado. Na mga bata lang po ito alone na 18 million sa baha po apektado. 13 million wala pong access sa malinis na tubig na pang-inom. Dito po sa ating bansa lang po yung 13 million. So sabi rin po sa isang pag-aaral, yung mga batang pinanganak 2020 onwards, so yung mga 2 or 3 years old, mga ganun pa lang po, makakaranas po ng 2.3% more heat waves, 1.8% more droughts. Mas maiinit pa. Ganun po. So yung gutom at kakulangan sa tubig, formative years pa man din nila yan, di ba? Yes po, paglaki tama nila, po. apektado yung Totoo yan. Ito talagang hindi na natin matatakasan, di ba, itong climate change. Sabi nga na, nasa ano na tayo, boiling point, kumbaga, no? Ano yung may papayo mo dun sa ating mga kabalita? Para, syempre, ilang tips man lang, para tayo magtulungan. Correct. So mga kabalita, since ayun nga yung lumabas sa mga pag-aaral na mga bata po ang sobrang apektado, mga 2 to 3 years old. Ibig sabihin po niyan, wala po silang kamuang-muwang sa mga dinadanas nila sa ngayon. So tayo po, yung mga magulang, mga nakatatanda po, sana po turuan po natin sila, kahit papano at this young age, i-inform na po natin sila kung paano maging malinis sa kapaligiran, maging tama po sa pagkonsumo ng electricity. Yung mga simpleng bagay lang po kasi po pag nag-adapt yan, malaking tulong na po yan, hindi lang po para sa atin, kundi para sa buong mundo na rin. Tayong lahat. Dapat ngayon pa lang. Pag milyon-milyon nagtulong-tulong, kahit maliit na bagay, malaking magiging epekto. Thank you, Anjo. Thank you. Pero napakagalang ni Anjo, no? Punang po sa atin. Bata po kami, Anjo. Ikaw naman, nilalaglag mo tayong dalawa sa edad. Ayan. Malita ako, Mari at Anjo. Yes. Problema pa rin po sa ilang lugar sa Pangasinan, yung malawakang baha. Ayan, speaking of climate change. Yan na nga. Update tayo sa balita live ni Claire Lacanilao ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Claire? Rafi, patuloy na ngang binabaha ang 8 barangay sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan kahit bumaba na ang antas ng tubig sa Marusay River. Makikita sa drone video ng residenteng si Dexter Perez ang malawakang pagbaha sa barangay Talibao sa Kalasyaw, Pangasinan. Pahirapan ang paglusong sa baha ng mga residente dahil sa taas ng baha. Kahit bumaba na ang antas ng tubig sa Marusay River, 8 barangay pa rin sa bayan ang baha. Ayon sa Kalasyaw Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, may mga hindi pa rin passable na mga barangay road dahil sa baha. Connie, Rafi. Claire, may mga lumikas ba dyan sa Kalasyaw dahil sa masamang panahon? Yes, Rafi, sa ngayon, nasa 10 individual na ang nasa evacuation center. At ayon sa mga nakausap nating mga residente kanina, napilitan na silang lumikas dahil sa nararanasang halos dibdib na baha at nangangamba na rin sila sa posibleng pagtaas pa ng baha sa kanilang lugar. At sa oras na humupa ang baha, ay agad naman daw silang babalik sa kanilang bahay. Sa ngayon, Rafi, nasa 8.8 feet ang
antas ng tubig sa Marusay River nasa above critical level na yan at patuloy naman ang pag-iikot ng Kalasyaw MDRRMO sa mga barangay maging sa mga binahanga paaralan sa bayan. Connie, Rafi. Maraming salamat sa iyo, Claire Lacanilao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga mare, heto naman ang latest tungkol sa desisyon ng MTRCB na patawan ng 12 day suspension ang noontime show na It's Showtime. Sabi ng MTRCB, bunsod yan ang mga reklamong natanggap ng ahensya tungkol sa July 25 episode kung saan naging indecent o malaswa umano ang ikinilos ng mga host sa segment na Isip Bata. Sinunod din daw ng ahensya ang kanilang proseso. Nirefer daw ang kaso sa Hearing and Adjudication Committee kung saan hiningan daw nila ng position paper ang mga respondent. Binigyan ng 15 araw ang It's Showtime para maghain ng motion for reconsideration. Kung hindi man ito pabora ng MTRCB, pwede pang umapela ang noontime show sa Office of the President. Dagdag pa ng MTRCB, marami na silang reklamong natanggap tungkol sa It's Showtime ngayong taon na kailangan na nilang aksyonan. Kamakailan daw ay na-issuehan na ang programa ng 2 warning. Kinumpirma ng ABS-CBN na natanggap na nila ang ruling ng MTRCB. Magsusumite raw sila ng motion for reconsideration. Naniniwala silang walang nilabag na batas ang It's Showtime. Makikipag-ugnayan din daw ang ABS-CBN sa MTRCB para makapagpatuloy ang kanilang programa sa paghahatid ng saya sa mga madlang people. Eto naman, basta usapang concert, nako G, syempre ang marami po sa atin dyan. Pero, paano naman daw yung team bahay? Diba kapag parating nasa bahay, syempre wala daw hustisya. Oo nga. Eto, ano kaya reaksyon mo kung ang mga iniidolo mo ang biglang mangharana sa tapat ng iyong bahay? Nako. Diba? Yan ang surprise harana ng Ben & Ben sa isa sa kanilang liwanag o fan. Priceless ang reaksyon ng lucky fan. Talagang mapapasana all ka. Naman, di ba? Sulit din ho ang ilang nakapanood dahil may mini concert. Sabi nga ho ng banda, matagal na nilang joke yon at naisipan nilang totohanin na sa hashtag Ben & Ben sa tapat. Wow. May 2.2 million views na po yan sa TikTok at syempre pinusuan ng liwanag. So, ibig sabihin, masusundan pa. Ay, oo. Ay, fan nyo rin po kami dito. Sa kuhang yan sa Tennessee sa Amerika, makikita ang ilang bato na nahuhulog sa isang parking lot. Maya-maya lang, bumagsak na ang malalaking tipak ng bato. Balita ko kasi sunod-sunod na araw daw na malakas ang pag-uulan doon kaya lumambot ang lupa. Pero sa kabutihang palad, walang nasaktan sa nangyari. Eto na nga, hanggang sa finale week, kaabang-abang ang mga eksena sa Voltes 5 Legacy. Ay, correct ka dyan, Maring Aubrey. Mula po sa action-packed scenes, love triangle at light moments. Talaga namang hindi po tayo binigo, di ba, ng Voltes 5 team. At balita ko, may live na makikibotid sa atin at nandito na nga sila. Sina Big Bert Armstrong, played by Matt Lozano, at si Mark Gordon, played by Radson Flores. Morning. Hello, Magandang umaga sa inyo. Welcome sa balita ko. Thank you po. Ayan. So, anong pakiramdam? Ano mga unforgettable moments na naranasan nyo dun sa show? Friday, matatapos na, no? Oo. Yes, opo. Nakakalungkot. Sobrang nakakalungkot, pero naiiyak ko na lahat ng last taping day namin. Oo nga. So ngayon, ang nararamdaman ko siguro halong lungkot and tuwa at the same time kasi sobrang happy ako kasi sinuportahan kami ng mga fans talaga ng Voltes 5. And of course, yung mga bulinggit nating mga fans dyan, thank you so much for supporting. Sobrang kinatutuwa po namin lahat yun. Yes. O si Radso naman or si Mark Dogardan, ang second command ng Voltes 5 team at lagi kang agitated daw kay Steve Armstrong. And yung talagang, Siyempre, diba? triangle Oo,
Nahirapan ka bang i-sustain yung character mo daw? Medyo, kasi sobrang close kasi namin eh. So, kaya lang dun sa show, galit ka sa kanya. Oo. Sa totoong buhay, okay. Pero syempre doon dapat galit talaga. ini-internalize mo. Kumukulo talaga yung dugo ko lagi kay Steve. Oo. Ang tanong magbabati ba kayo sa huli? O secret? Abangan. Ayan ang abangan. Abangan niyo. Malapit na. Ito may trivia muna. Alam mo ba yan si Big Bird? Si Matt? Yes. Naku, Small Bird pa lang yan. Kilala ko na yan. Oo, hindi siya first time na lumabas sa Voltes 5. Artista siya dati nung Small Bird pa lang siya. Small Bird talaga. Di ba? Tama ako. Yes po. Lumabas, Matt, kwento mo. Marami siya mga mga pelikula dati. So parang kasama ko sila Mr. Eddie Garcia. Okay. Ayan, sila Aiko Melendez. Small Bird pa lang yan. Artista na yan si Matt. Huwag mo na daw masyadong anuhin kasi malaki na yung diba? Siyempre. Tsaka, hindi singer din yan si... Ay, talaga. Gusto mo bang i-pursue yung singing career after Voltes 5 Legacy? Yes po. Ako naman, kasi syempre first love ko rin yung music. Simula nung nagsulat ako, nung gumawa ng mga sarili kong kanta, mas lalo ako na in love dun sa craft of making music and singing. So, hindi naman po siguro malabo na tahakin natin. Yes, why not? Sayang siya. I-share mo sa aming blessing niya yan. Oy, in-invite niya ako dun sa launch ng... Ay, ba't siya lang? Actually, in-invite kay sarili ko. Oo. Ito naman kay Radzon. Ikaw, Mare, di ba? May tanong ka. Pero curious talaga ako. Oo. Doon kasi sa show, fan kasi ako ng Voltes 5 sa cartoons. Pero hindi ko kasi nakita yung love triangle angle doon eh. Pero dito, may naka-highlight. Mas highlight. Oo, highlighted. So ano ba mangyayari sa love triangle nyo? Actually, magkakatuluyan si Mark and si Alfe. Hindi, joke. Tsaka si Big Bird. Uy, ito, teka lang. May trivia ulit, ha? Ang daming trivia, ha? Ito, alam nyo ba, sa Voltes 5 Legacy, may relative si Maring Connie. Ay, oo nga. Kilala niyo ba kung sino? Alam mo, hindi alam ni Radson. Hindi alam. Hindi ko rin alam, pero kanina. Hindi mo talaga alam. Tignan mo ako. Nakita mo ba siya kanina? Tignan mo yung kulot niyang hair. Tignan mo Sabi muna. sa akin ni Matt, lagyan ko daw ng sungay. Oo, lagyan mo ako ng sungay. Yan. Reveal. Sino? Lieva. Jomfrey. Ay, wait! Si Martin. Pamangkin ko po si Martin. Ayan. Una niyo pong nalaman yan dito sa balita ko. Muntik na rin siya mag-artista, kaya lang mas passion niya yung news. So, nandito siya. Hindi ako pwede mag-artista, hindi ako marunong umarte. Maarte lang po ako. Ayan, thank you so very much sa inyong dalawa. Thank you din po. Now, pakisabi na lang hi. Kasi hindi ako nakikita ni Martin masyado. Syempre, plug din na. Yes. Last week na ng Voltes 5. Opo. Ayun po mga kapuso, last week na po ng Voltes 5 Legacy. Sabay-sabay po natin panoorin ng napakagandang series na to kasi itong last week, sobrang action-packed and sobrang daming drama na mangyayari. Yes, abangan natin. Yun po. And of course, maraming inahanda si Direk Mark na mga iconic na mga scenes. And of course, may si Direk Mark, meron siyang pasabog. Na yung true fans ng Voltes 5 ang makaka-appreciate. So, ultra-electromagnetic ending. Yes. Yun ang abangan ng mga tulad namin, mga old fans. Ayun yung sasabihin ko ang makaka-appreciate niyan, layo tayo. Friday. Dapat walang lakad sa Friday. Abangan natin yan. Maraming salamat sa iyo. Thank you po. Matt and Radson Flores. Thank you very much. And Radson Flores. Thank you. Ayan. Mga kabalita, ngayon pong araw isinagawa ang kick-off ng National Teachers Month at pinangunahan po yan ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte. May balita live si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Balitang Bisdak. Nico? Yes, Connie at Rafi, isinagawa nga dito sa Tagbilaran City sa Bohol ang kick-off ng National Teachers Month na dinaluhan mismo ni Vice President Sara Duterte. Maagang nagsidatingan ang mga teachers at mga participants sa kick-off ng National Teachers Month na isinagawa sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Isinagawa ang programa na dinaluhan ng mahigit 1,200 teachers mula sa Region 6, 7 at 8. Ang pagdiriwang ang pagbubukas sa buong buwan na selebrasyon na nagpapahalaga sa mga teachers at sa kanilang serbisyo sa bayan.
Mag-alas 9 ng umaga dumating si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte na kasama si Senator Amy Marcos. Pinasalamatan ng kalihim ang mga guro sa kanilang dedikasyon sa trabaho at sinasabing nirerespeto niya ng buong-buo ang mga educators. Ipinalawanag ni Duterte ang DepEd order hinggil sa pagsigurong malinis ang mga silid-aralan at walang nakakabit na mga posters at materials sa mga dingding. Sa programa, ipinalam din ng bise ang ilang good news para sa mga teachers, gaya ng guidelines na ilalabas ng DepEd para ma-outline ang mga administrative task ng mga guro at mababawasan ito para makapag-focus lang sila sa pagtuturo sa mga bata. Ayon din kay Duterte, ngayong school year, mabibigyan ang mga teachers ng 30 araw na break sa summer vacation. Walang DepEd activity sa mga araw na ito para makapagpahinga ang mga guro. Connie, Rafi, paunang programa pa nga lang ito para sa mga guro sa buong bayan at may marami pang mga activities na naka-line up sa buong buwan na selebrasyon ng National Teachers Month. At yan ang balita ko, Connie, Rafi. Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisda. At ito, inaabangan na rin siyempre ang ilang dadaluhang pulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa 43rd ASEAN Summit. Kabilang dyan ang ASEAN-China Summit kung saan posibleng pag-usapan ng isyu sa South China Sea. At mula sa Jakarta, Indonesia, may balita live si Ivan Mayrina. Ivan? Connie, Rafi, kakasiwala lamang ng plenary session ng 43rd ASEAN Summit dito sa Jakarta Convention Center dito sa Indonesia. Kani-kanina nga lamang ay sunod-sunod na nagdatingan ang mga ASEAN leaders, kabilang si Pangulong Bongbong Marcos kasama si First Lady Luis Araneta Marcos. Pagkatapos ng luncheon ng mga ASEAN leaders, ang pagbubukas naman ng ASEAN Indo-Pacific Forum kung saan kasama na rito ang ilang dialogue partners kabilang ang Amerika at ang China. Mamayang hapon naman, may roundtable dialogue ang Pangulo kasama ang ilang piling negosyante kung saan inaasahang ipipresenta niya ang ilang mga airport projects sa bansa at manghihikayat ng mga mamumuhunan dito. Sa susunod na 3 araw simula ngayon ay 13 pulong o summits ang dadaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos, pangunahin ng pulong sa ASEAN member states at ng ASEAN at ng kanilang dialogue partners. Tulad na nabanggit mo, Rafi, isa sa mga pinakaabangan ng ASEAN-China Summit kung saan inaasahang matatalakay ang issue sa South China Sea at ang isinusulong pero hindi matapos-tapos na Code of Conduct para sa rehiyon. Magaganap ang pulong na ito sa panahong tumataas ang tensyon sa pagitan hindi lamang ng Pilipinas at China, kundi maging na ibang mga claimant countries tulad ng Indonesia, Malaysia at Vietnam at maging ng India dahil sa inilabas sa 10-dash line map ng China. Bukod sa sinabi ng Pangulo kahapon sa kanyang departure speech na isusulong niya ang isang rules-based international order sa South China Sea, nauna nang sinabi ng ating Department of Foreign Affairs na inaasahang susubukan ng Pangulo na maisama ang posisyon ng Pilipinas sa ilalabas na joint statement ng ASEAN sa pagtatapos ng summit sa Huwebes kaugnay sa agresibong aksyon ng China sa rehiyon. Bukod dyan, may mga mahalagang pulong din tulad ng ASEAN-US, ASEAN-India at ASEAN-Indo-Pacific at ASEAN-East Asia, kung saan matatalakay naman ang kooperasyon sa kalakalan at food security na isa sa mga mahalagang paksa ngayon para sa maraming bansa. Ang climate change, digital economy, paglaban sa human trafficking at pangalaga sa kapakanan ng mga Pinoy abroad, ang ilan pa sa mga inaasahang maisusulong ng Pangulo sa mga nakalinyang pulong. At yan ang balita ko live mula sa Indonesia para sa GMA Integrated News. Ako po si Ivan Mayrina. Balik sa iyo, Rafi Connie. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Balita ko naman, isang kambal na sanggol na Pinoy ang maswerteng na blessed ng Santo Papa. Yehey! Kasama raw mag-asawang Cristina at Dennis Iray sa mahigit 2,000 debotong Katoliko na sumalubong kay Pope Francis sa pagbisita niya sa Mongolia. Sa dinami-dami raw ng tao sa crowd, hindi nila akalain na ipapakuha mismo ng Santo Papa ang kambal nila sa mga marshal. Wow naman. At pagkatapos po ay hinalikan sila sa noo. Blessing daw yon para sa kanilang pamilya. Taga-Kidapawan si Dennis na isa ngayong refrigeration technician sa Mongolia. Tubong Bulacan naman si Christina na isa namang teacher doon. Galing, ang saya swerte. naman nun. Sabi nga, what doesn't kill you makes you stronger. Nako, yan ang peg na isang therapy sa Croatia. Yan po ang body suspension kung saan kinakabitan ng hook sa mismong balat ang gustong sumubok at saka ilalambitin sa ere. Ako, nakakatakot man. May hatid daw na ginhawa yan para sa ilan.
mas nagkakakumpiyansa daw sila sa sarili para harapin ang anumang sakit. Pass ako dyan. Intindi. Ang gumagawa daw ng body suspension, 12 taon na sa industriya. Oh. Pero babala po mga kabalita, ha? Tanging mga eksperto lang ang pupwedeng gumawa nito at wag na wag hong gagayahin, ha? Ano kayang ginhawang Pass meron nga dyan? ako eh. Anong ginhawang meron dyan? Nakakaganda daw ng confidence, nakakataas ng confidence. Okay. Sabi nila eh. Sige. Sige. Mga mare, heto naman ang latest tungkol kay Love Before Sunrise star Bea Alonzo. Katulad ko, may fangirl moment din siya kay Phil-Am social media influencer Bretman Rock. My God! I'm such a big fan sa niya. Me too, Queen! Ganun siya. So parang kinilig naman ako. Ichinika yan ni Bea sa kanyang latest vlog. Last week, parehong dumalo sina Bea at Bretman sa Vogue Philippines Gala Night. Iba raw ang vibes ni Bretman na nagustuhan ni Bea. Chika niya pa, si Bretman ang nag-invite sa kanya sa pangmalakasang bathroom groupie kasama ang ilang celebs. Kaya naman, kahit wala pang masyadong wedding plans, inimbita niya na si Bretman sa kasal nila ni Dominic Roque. Nag-yes naman agad ang influencer. At speaking of kasal, si Bea, kailan na nga ba ang wedding day? May date na po ba kayo para sa inyong wedding? Wala pa rin. Wala pa kaming date, but hopefully it's gonna be next year. Ito sa mga taga-Batangas dyan. May trabaho ba? Nabalitaan ko, Rafi, na magkakaroon daw ng job fair sa Santo Tomas, Batangas. Ayan, bukas na po yan, September 6, mula alas 8 ng umaga. Magpunta lamang po kayo sa PUP Gymnasium sa Barangay Poblacion 2. 34 na local at overseas companies po ang pupwedeng applyan. Hindi lamang po yan, meron ding free legal consultation na hatid ng City Legal Office. Kung kailan ninyo naman kailangan nila ng government services, present din po ang partners nila from PSA para sa National ID, pati na rin yung sa SSS, DTI, Pag-ibig, PhilHealth at TESDA. Bisitahin po ang Facebook page ng City of Santo Tomas, Batangas para sa iba pang detalye. Ayun, one-stop shop na pala yun. Correct, diba? pupunta na kayo dyan. Ito, Mare, may dala akong... Ay, ano yan? May dala akong ngayong araw. Palagay mo, para saan to? Nalinis mo na ba to? Sana naman, Sa ventilador, saan pa? Diba? Cover ng ventilador. Yes. Pero para saan kaya to? Pwede pa kayang gawin? Tignan natin, baka naman po pwede yan sa mga, parang natis na natin, di ba? Sa art stuff. Oo nga. May nakita kasi ako, ginamit to sa kakaibang paraan. Ang isa kasi taga Cavite, gumawa ng obra sa frame ng electric fan na ganito. Ganda, ha? Ang galing ng pagkakagawa. Oy. Sinulid ang gamit dyan ni Troy Plantilla, ang finished product. Ay, Eto ang galing naman. Nakikita nyo na. Uy, Si Jose Marichan. Ay, Ayan. Burmans na kasi naman, di ba? Tamang-tama naman nga. Oo. Nakalabas na si Tito Joe. Ang kwento niya, paghahabi pa lang, nasa 10 alls na niyang ginagawa. Okay. Hindi lang si Jose Marichan ang kanyang ginawa ng art. Meron din si Dr. Jose Rizal at si Jenny ng Blackpink. Ayun, baka naman pwede rin tayo dyan. Oo nga. Ang ganda ang galing. Talent talaga ang kailangan mo pagka Pero ganyan. paano niya kayo na-visualize yun, di ba? Sinulid lang, galing-galing. Try ko kaya, hindi, wag na lang. Try mo. Wag na. Ayan, baka yung mga kabalita natin, meron ding gustong i-share sa atin. Gamitin lang po ang hashtag balita ko sa inyong public social media posts. O kaya naman sumali sa Balita Ko Facebook group. Ang mga istorya nyo pwede maging bahagi ng mga newscasts at online platforms ng GMA Integrated News. Ang saya lang, di ba? At yan po ang mga balita ko ngayong Martes. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Si Connie Season po ito. Aubrey Carampel po. Anjo Pertiera. At Rafi Tima para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Filipino.